Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Okay, hello guys! Welcome to a special episode of... Palagi na lang special no? Lahat special. An episode of Third World Cinema Club. Yan. I'm John Tawasil from Present Confusion. And we will be joined later by Princess Kinok from Film Police Reviews. We're here with our guest. Yan. He's a director who has directed films such as Second Coming, Matang Tubig, Bukas na lang, Sapagkat Gabi Na, and more. Ayan. Please say hi to our audience, Mr. Jet Leiko. Hi, hello, what's up? Yun. So, first time mo mag-podcast. So. yan. We'll go easy. Ganun. Today we'll be talking about love. Yeah. What is love? Cinema. Love is cinema. Indian cinema. Anything. Kita no, diba? Ayan. We'll be talking about everything. Yan. So, firstly, you started off directing experimental works, diba? Siguro mas alternative. Alternative works. Pero nung nag-start, syempre nung film school days or parang kahit ano yung ginagawa. Anything that came to your... Anything, as in, kung pumunta mo yung YouTube account ko dati, parang kahit ano talaga eh. Kahit ano. Yeah, hanggang mag-explore lang kung ano lang yung meron. Tapos, eventually, nag-docu rin. Docu. Ano yung difference ng, like, yung process mo, making, whatever you wanted, to, right now, you're more directing mga narrative films. Yeah. Before, parang, start ako sa editor din. So, siguro editor. Kahit anong i-shoot ko, or meron akong footage, parang, parang similar din sa work ni John na parang maggagawa ng story through these images. Ayan. Parang kahit ano siya. So, naging ganun siya. Tapos yung script writing niya minsan nasa gitna ng process. I see. Minsan may concept. Tapos, may mga na-shoot akong ganito, gawin ko kaya na. Gets mo? Parang, naka-enjoy yung ganun. Na parang siyang spontaneous, pero... For, kung kailangan mo ng inspiration, may pinapanood ka bang, like, may go-to film ka ba? Or director that you watch para makakalap ng ideas? Kahit anong film. Kahit anong film? O minsan kahit photograph nga eh. Diba? Oo, talaga. Instagram, uy, ito pwede itong going story. Something, translate mo into another medium like film or pwede itong music video or pwede. Parang pwede mong i-adapt sa kahit anong medium yung isang bagay. Libro, diba? Or may kwento. Chismis, diba? Gawin mong film. So, wala namang anything in particular. Parang more of, basta kahit everything. Siyempre meron kang gustong minsan, parang gustong gawa superhero film or gustong gawa ng horror or ito yung may narinig kong kwento na ganito. Sarap to gawin okay yan nagagawa na ba niyan or parang yun, okay siya. So ngayon, syempre mas may dadaan ka talaga sa process ng writing, diba? Parang talagang pre-prod na intense pre-prod, diba? Intense. Kasi may mas marami na yung taong involved, diba? Yung nakailang collaborations ka na with yung I think si Barry Gonzalez yung script. Si Brian. Brian. Pangalawa pa lang na collaboration. The first was Matang Tubig. Matang Tubig. And then the second one, pero nung college. Yan kasi may classmate din kami so mas alam lang namin yung mga magka-jive kumbaga. Yung mga iniisip ng isa't isa. Yung speaking of Matang Tubig, yan. Very interesting film. May parang ang dami niyang approach na parang supernatural ang akala mo, tas parang medyo science fiction-ina nung huli. Parang procedural na procedural din crime procedural how did you could you describe parang yung creative process niyo into
developing Matang Tubig? Okay, yung start nun, way back 2012, 2013, mga friends ko tsaka ako, nag-shoot kami lagi sa Balete, Batangas, sa town doon. Kung sa gym, nag-shoot siya ng Anak Araw, kasi naman, Anak Araw, si Ryan nag-shoot ng How to Disappear Completely. Tapos nag-shoot ako ng Bukas na Lang sa Phuket Kabila. Uwi na. Tapos after a while, may nangyaring crime doon talaga. Oh, totoong yes, crime. Totoo talaga. As in, you can search it na there's 2 Christian worker na inabduct talaga ng forces. Then, doon na nag-play na parang, parang kami yata yung nagdala ng evil. Kasi mga outsider kami. Although, dun yung kay father side ko kami ng gym. So, may gano'n kaming idea. Kaya pag nag-usap kami ng gym na, hindi kaya tayo yung nagdala. Tapos parang, sa way of retelling din yung nangyari doon. Yung Matang Tubig. Parang gano'n siya. Tapos, kinausap ko si Brian for gusto kong gumawa ng parang thriller crime. Pero it's about more of the town's reaction dun sa crime. To the crime. Yeah. Pero syempre may mga hinalunan na myth or parang legends or something na something bigger. Something. Parang cosmic horror nga eh. Parang ganun ang peg. Yeah. Yung iba nga parang sasabi like parang Twin Peaks, pero hindi ko pa napapanood. Ngayon napanood ko na parang, ito nga, no? May pagka nga. Kasi nung mga lumalabas ng ibang mga write-up na, ha? Twin Peaks? Sige, tapos parang tinry kong panoorin pa. I see. Although true story, based siya sa true story. Based on a true story siya. Inspired. Kasi magsasabi ko pa ng base. Saktong ganun eh, no? Yeah. So, Matang Tubig, yun namang, paano nyo naisip yung concept yung latest film niya, Second Coming? This one, yung premise, galing siya kala Eric Mati at kay Don Verde, producers ng reality. Parang binigay sa inyo? Yeah, kinausap ako na parang may silang premise na, actually, yung unang premise pa nun there's a parang mom na nag-suicide, tapos namatay din yung bata na aksidente. Tapos may vision siya before siya mamatay. Nakala niya mamatay na siya yung kid. But yung tunnel na pumasok yun yung way, ganun siya. Yun yung way. Pero mas malaki siyang film. Tapos parang kinuha namin yung seed na yun. Then, nag-evolve na siya into something. I see. Pero meron din sinabi si Don na gusto nilang gumawa na parang modern Patayin sa Sindak, si Barbara. I see, okay. Kasi adult. May shades nga of that. May ganun siya. Kaya parang familiar talaga yung narrative niya. Ako personally, yung nakikita ko sa sa Second Coming is parang number 1, how long can people tolerate evil before sila pwedeng mag-push back, and how do you properly identify evil? Kasi medyo twist yung nangyari sa yung akala mo spoilers, I guess. Spoilers. Akala mo yung bata tsaka yung mag-ina, yung gumagawa ng lahat ng kabalastugan. Yun pala, the root of all the evil that happens is from the guy na medyo low profile siya from the start. And tipong yung lahat ng kung kunyari, there was one scene then, yung bata, parang hinampas na yung teacher niya. Parang learned behavior yun from the trauma na repetition na nangyari. In that yun nga yung hindi ko pa natatapos yung sinusulat ko anyway yung parang trauma and parang oppression kumbaga can be inherited from parang one generation to another. We can say na history of violence din. Yes, violence can be inherited. Which is true. True naman. May ba, yun, speaking of, medyo napansin namin na yung naming conventions or yung pangalan dun sa characters. Nangyari yung lola, pangalan niya, Edralyn. O, diba? Sino kaya yung may ganung pangalan? Sino kaya? Tapos yung bata, diba? Si Aimee. So, parang, yun, nung fino-formulate niyo ba yun? Were you,
parang deliberately keeping this in mind kung paano pangalanan yung characters. Yeah, minsan part din ng kung para ma-invite mo yung character or may something ka na naalala to associate with the name. So rin siya, parang may ganun din siguro. Consciously, unconsciously, siguro nandun siya. Kasi yung unang pangalan ni Bea doon, Jody talaga. Jody. Kasi, naisip ko siya si Jody na talaga yun. Pero medyo pildan namin, ginawang Bea. Tapos yung dalawa, yun talaga parang, actually tatlo. Pati yung isang name. The other one. Yeah. Si Paolo, sino yung Edeline? Si Amy, diba? So, yeah. Yun, what was it like working with Jody and Marvin Agustin? Ang ganda nung process namin before we shoot. Kasi nag-usap talaga kami kung ano talaga yung big idea ng film. No, kahit na familiar siya, na familiar revelation ng character or isa't isa. Sinasabi ko na kung ano yung big idea dun. Or his theme mismo. Ano ba talaga siya? Tukol basan talaga siya. Para alam nila na, okay, pero may kwento. Siyempre, unang surface dyan. Kwento talaga siya ng mom na, di ba, nag-start to family. Yeah. Di ba? Na parang yung hirap din niya, yung tunong kaalaga siya ng bata, tapos, second wife pa siya, tapos hindi niya pa bahay yun. Di ba yung ganong pakiramdam niya na, yun, yung struggle niyang na naging nanay din, no? Pumasok talaga dun yung kumbaga yung title talaga very appropriate, Second Coming eh. Kumbaga pangalawa kang asawa, pangalawang start over. And pwede rin pangalawang beses na naulit yung kasamaan. Kasamaan, totoo yun. Diba parang excited, kasi minsan nga parang medyo biblical ka yung Second Coming talaga eh. Oo eh. Like, so parang, paano kung yung evil na nangyari dati? Bumalik ulit. Diba? Anong gagawin mo, man, kinwari, nabangungot ka, ayaw mo na ulit mabangungot eh. Kasi may mga masamang nangyari dati na mukhang nangyayari na rin ulit yan. Even the concept of sleep paralysis, diba? Pag naranasan mo siya, I don't know if you've experienced that. Oh, yes, I have experienced it. Parang, di ka makagalaw. Hindi ka makagalaw. Diyan yung horror sa tapat mo, or yung parang, paikot-ikot ka lang sa space. May ganun siya na parang, ayaw mo na maulit-ulit yun, diba? Parang kang frozen place. Parang may power ka powerless. Paano mo haharapin yung hindi, di ba? Paano harapin yung ganong takot? Ito, I'm not sure kung maraming nakapanood nung after credit, yung mid-credit scene yun. Would you talk a bit about yung mid-credit scene ng Second Coming? The one that they talk, yung dalawa. Basically parang sort of a closure, but parang ito na yung next mangyayari after the film, itong narrative ng dalawa na Third Coming. Third Coming, parang pagdating nga na doon, may walang mas deeper na evil, hindi natin alam na, pero it's more of closure ng dalawa as stepmom and siya, na siya na yung mag-aalaga na, yun nga, sa kanya pa yung control, yes, sa kanya yung yung power na wala siya dati, diba? Bahay, pera, diba? In a way, it's also a film din about women taking control. Yeah, and men taking control too, di ba? Parang yung isa, yung pera, balance of power. Yung isa parang gusto lang yung apo and yung siguro may something siya. Yung isa gusto lang maging nanay and makontrol ka. So, di ba? May ganun, may interplay siya ng control na. Yeah. Control Controls. Tapos yung meron pang credits eh. Yeah, credits. Well, parang may isang taga-post ako, sabi ko, gawa ka ng short na parang sa tingin mo ganito, pero ito yung pakiramdam, ito yung gusto mo sabihin na ganyan, na parang baka may nasirang bahay or may tapos yun yung ginawa niya sa post, tapos parang iba rin, ibang narrative din siya, di ba? Yeah, it's a different approach. Yeah. So, nakapag-try ka na ng medyo police procedural, medyo nakapag-try ka na ng horror. May iba bang genre na gusto mong explore in the future? Yeah, dami. Yeah, I think parang, siya ganda gamitin yung genre talaga sa pagkukwento. Hindi ko na-realize. Na actually, Matang Tubig, di ko pa naisip na mag-stick talaga sa genre ng thriller or kind of thriller. Na parang, hindi, basta ito yung film, ito yung kwento niya yan. Tapos ngayon ko na-realize na parang, okay lang naman magpaka-genre.
basta yakapin mo or parang explore mo talaga or todo mo, di ba? Parang pwede mo siyang todo parang, or pwede mo siyang, kasi yun yung kakapitan din minsan ng nanonood. Totoo. And meron ka na questioning, bakit kailangan kwento to ng horror? Diba? Bakit horror or bakit action? Bakit hindi, di ba? And mas yung mas marami ka rin may isip na siguro tungkol talaga to sa ganito. Or bakit na talaga yung kwento niya? Di ba? Meron siyang ganung level of discourse. Na, yun nga yung interesting nga sa yung mga films mo, parang, although you can appreciate it superficially. Yeah. Parang, marami mga subtextual things, marami siyang dinidiscuss beyond that. Na, yun, na-appreciate ko. So, parang gusto ko rin mag-horror siguro ulit. Horror ulit? Parang feeling ko parang marami pa akong pwedeng gawin sa horror na kasi horror with a message. Lahat nag-involve din. True, oo nga yung pati sa US. Hindi lang language ng horror or yung tropes ng horror, pati kung ano man yung pwedeng pang ilagay, lalo na ngayon, di ba na... Yung mga, parang, di ba, kunyari, Get Out. Yeah, Get Out. Wintok pa ba yung Us, di ba? Yung Us, iba rin yun eh. Tapos yung bago ni Aristar. Hey! Ni Aristar, Midsummer. Diba? So, tapos gusto ko nagawa ng super naisip hero origin film, di ba? Yan. Superhero kasi films. may kwento ka na pwedeng, parang bagay ito na ganito yung... Kasi pwede mo talaga kaklase mo talaga yung film, di ba? Even art house is art house. Diba? Yes, may, nakikita mo ba sarili mong gumawa ng comedy film in the future? Nag-usap kami ni Miko sa Joel, parang, sige, pwede. Why not? Pwede naman oo. Wala namang di ba? Parang, hirap na sigurong patawa. Parang, true. Galing si Joel talaga parang, tsaka Miko. Hirap manakot, hirap magpatawa. Oo. Tapos ibang so, dalawa. super deadpan ko so hindi ko alam kung ano yung anong klaseng comedy? yung parang, kung gagawa siguro ako, hindi ko alam pero baka, mas accessible na Roy Anderson, di ba? So, Anderson na deadpan, parang nakatawa ba rin, pero may nakasakit. Masakit sa... di ba? Nahirap nga. Masakit na comedy. Pero hindi siya cringe ko. Kasi dami rin comedy na classification, di ba? Oo nga eh. Third World Cinema Club. Hi, guys! Yan. Princess, anong tanong mo kay Jet? Ay, ano na yung pinag-uusapan nyo? About love. About love. About love and life? Wala Wow. Ayun, napanood ko, yung una ko sinapanood na movie mo is, yung Express. Yes. Hindi ako sure kung sa Dotmove yun. Basta sa UPSI ko siya napanood. Dotmove yun na... Ayun, Dotmove. Na first cut. Ayun. So, parang ang pagkaka-interpret ko sa kanya is medyo documentary, tapos parang about, yung mga crime na medyo underground, ganun. So, ano yung, well, I think sinabi mo ata before sa Q&A na parang, siya, parang by accident mo lang siya nakuha. Parang yes. Ayun. So, can you tell us more about Express? Okay. So, Express, thesis ko siya sa Asia Pacific Film Institute. Ang nangyari niyan, ang day job ko noon ay nag-shoot ako for ABS-CBN documentaries. I'm shooting behind the scenes, no? So, one time, nagkaroon ng inauguration tong PNR. May bagong train na doon galing Japan. And then, dahil mahaba yung biyahe hanggang Bicol, naisip ko na, shoot ko na kayong thesis ko. Wala pa akong script na, kasi parang ganda yung biyahe na to. Nag-isip na ako, weird pa ng mga plot or yung mga story, parang may terrorist pa, may mga karakter pa ako na naiisip. Hanggang sa, sumuko na ako kasi nga, kailangan focus ako dun sa documentary. Then, pag-isip namin ng umaga dun sa long hour na ride, nandun na kami sa bangin and parang may nga naguhukay na kasi nga lumubog yung Then, dun ako nagka-idea na, shoot kaya ako ng separate na kwento. Tapos, pagdating sa Bicol, may lumapit sa akin na residente doon. Na sinabi nga niya about this train police na pumapatay o bumabarel ng mga bumabato sa tren. Kasi uso naman yun early 90s, mga basura nga. Oo nga. Kasi sa Paco ako na, nakita ko talaga yung kung paano binabato yung tren
And hindi ko alam kung naniniwala ko, hindi. Yan ang maganda dyan. Research ako, walang kahit ano. Tapos, sino tong lumapit sa akin dito? Parang, syempre, di ko mabaverify, di ba, kung totoo. Kasi it's like a town story rin doon. So, doon naglaro ng idea na there's this man na kapatay siya and then wali siya doon sa trabaho niya. And yung mysterious ng kwento na yun, into that. And parang iminix ko na yung documentary and gumawa ko ng parang fiction. So, it's really docu-fiction. Docu-fiction siya na hindi ko pa na-realize dati na marami nang gumawa na yun, di ba? Marami na rin na gano'n na parang na-mix ko na yung idea na gumagawa rin ako ng film at the same time gumagawa rin talaga ng docu because of yung process ko sa this network, sa ABS. So, napag-mix ko yung dalawang kung anong ginagawa ko and then parang pwede pala siyang talagang gawin. Okay. Tapos sino siya? Tapos parang usap kami ni Can. Parang nakita ko sa kanya yung sabi niya, yeah, parang pwede sa that mode to. And doon na nabuo yung film. Okay. Na, parang naging feature na siya kasi 90 minutes parang for thesis na, na una inisip ko short film lang so it's really like nag-evolve lang talaga yung seed kung ano yung nangyari kasi nga docu siya tapos may mga ideas ako na gustong ilagay and then meron din siyang concept ng parang ng fatherhood. May ganun may ganun lang. May concept naman ako lagi ng father. Actually, may ibang process din siya kasi edit, shoot, tapos parang script. So, wala siyang sunod na process na except post hanggang dulo. Diba? Okay. Yun siya. Ayun. So, follow-up question. Kasi ako nun, medyo bago-bago nga lang ako sa panonood ng independent cinema nun. So parang sabi ko, ano kaya to? Considered kaya to as experimental, ganyan. So which brings me to dun sa isa po pang film, which is Bukas na Lang Sapagkat Gabi Na. So, do you consider it as a thriller or more of like an experimental film? Kasi sa akin, yung umpisa niya, parang experimental yung atake. So, how do you feel if like people say na you're more of an experimental filmmaker than a suspense filmmaker, ganun. So, and do you like it na binabrand ka on those kind of, kasi, like for example, kay Second Coming, parang yung market na tinatry nilang i-penetrate is like people na mahilig sa suspense, sa horror, ganun. Siguro mas... Whereas, ang naman ni Second Coming is, para sa akin, hindi siya totally horror, parang may iba siyang message, ganun. So. Okay, ganda. Yung Bukas, parang start ako gumawa talaga na mas may kwento. Narrative. Kung experimental man siya, di ko siguro ma-consider. Parang di talaga nag-label before kung anong klase yung pelikula na ginagawa ko. Even yung Express, parang akala ko una narrative talaga yung gusto kong gawin. And then people are, even the festivals, parang, hindi, docu yan. Because 80% parang docu. So, ako, may mindset, talaga? Parang, okay, sige. So, ganun siya. Tapos yung iba naman, parang isip nila parang hybrid nga siya na docu. Parang experimental docu siya, no? So, sabi ko, okay, pwede ba lang mag-mix din talaga yung label. And then, nung ginawa ko yung Bukas, gusto ko na talaga kwento yung Bukas. Siguro yung pagka-execute niya, baka gano'n dahil may bagong, pero mas alternative siguro. Pwede ko siyang sabihin alternative film siya. Experimental, I don't know, kasi parang di ko naman talaga masyadong laro yung form niya, yung process niya. Well, pwedeng gano'n, pero yung shoot kasi namin very the proper way. Hindi, parang may crew. First time ko naman nag-crew noon, nakipag-collab because yung Express parang, di ba, parang mas one-man team pa ako nun Parang yabang ko kasi dati. Kaya ko ganyan. And then ito, parang tinanay ko talaga makipag-collab na, okay, Keep a Banda na siya nag-AD. Tapos may Iwa Wilay ko, di ba, na novelist writer, di ba? So, ibang process din siya. Same time. Kung experimental, maybe sa iba kasi nga di natin alam kung ano rin yung gano'n nakala ko din na-explore nila about cinema film. Sa iba, it's a narrative. Iba strange narrative, iba. So, yeah. Siguro ako mas siya,
Ko siya ano eh. Hindi. It's a film. It's a for biglang, okay. Sabi ko, parang naiba yung ano niya. Okay. Oo, yung iba parang syempre inisipin art house. Parang art house na drama or experimental. Medyo baka hindi pa siya din na kasi I still have the narrative to tell. Diba? Yes. Iba lang talaga yung iba yung pagkasabi. Pero nung sinulat ko siya, gano'n na siya. Hindi talaga siya linear. Ayun talaga parang kung ano yung susunod na kwento, tsaka lang siya nabuo. So. Okay. Ay, ano pala yung pinag-usapan nyo kanina about influences? Sino yung... Kahit ano lang. Pero marami influences syempre ng mga filmmaker, writer, di ba, or photographer. Yun. Pangalaman ko ba? Third World Cinema Club. So, pumunta na tayo sa special segment natin. Charot. What have you watched or read, or played recently? Yan. Yes. Pero yung Cold War. Cold War ni... yung ganda. Kasi balik siya nung Q-Cinema? Q-Cinema, sa UP Town. Ganda. Sobrang ganda, sobrang overwhelmed Ganda. ko. Meet ko pa si Edberg, isang kaibigan. Tapos pag alis ko nung sinehan, naiwan ko pa yung wallet ko, sobrang tulala ako na, shit, ganda na. Tapos buti binalik yung wallet. Sabi ko, may kapalit ng magandang Isang wallet. Ano wala yung wallet ba? Parang, anyway, pinad ko siya ulit. Siyempre sa laptop. Sa laptop. FBI. Sorry. Sa mga... Hindi, basta nakita ko lang siya sa laptop ko eh. So, pinlay ko. Randomly lumabas Ganda pa rin niya. Parang, same experience. Di umano na sa laptop ko pala. Iba rin big screen talaga. Ayun. Princess, ikaw naman. Anong pinanood mo recently? Dapat kagabi, Leaving Neverland, pero hindi ko siya na-try panoorin kasi may bata. May bata? So, may bata sa paligid. So, ano na lang. Matututo yan. Baka matrauma yung pamangkin ko. Anyways, American Crime Story na lang. Gianni Versace. Assassination of Gianni Versace. Ayun. Hindi siya para sa weak heart. Kasi parang, especially sa akin, kasi mahilig ako marami akong friends weak na... Weak heart meaning marupok? Marupok. Okay, mga marupok. Medyo marupok ako right now. Na-joke lang. Kasi siya, about yun nga, assassination ni Gianni Versace, marami akong friends na bading or homosexuals, gano'n. So, medyo accurate yung depiction niya nung assassination, tsaka kung sino yung si Andrew Cunanan, ganyan. Dati kasi, ayoko kay Ryan Murphy dahil sa Glee. Tapos parang nagkaroon lang ako ng renewed appreciation for him nung sa Feud, which is yung dalawang babae na pinaportray na yung dalawang veteran actresses. So, nung dito naman, tinanay ko siya panoorin. Natuwa ako kasi parang, oh my God, siya, parang sobrang well thought. Tapos yung production, sabi ng friend ko, production designer, talagang actual stuff daw nila, ganito ganyan. Tapos yun nga, parang si Versace kasi pala sobrang family-oriented nila na parang ayaw nila na may ibang mga alam ng life nila, ganyan. So, yun. It took him guts kay Ryan Murphy to get the story. Tapos parang gawan siya ng actual portrayal na in a way parang hindi niya dinedevile yung family nila Versace. Ayun. Ayun. Yun lang. Actually, ito pala yung huli kong napanood sa sinehan na The Favorite. The Favorite? Parang hanggang ngayon, The Favorite. Inisip ko pa rin siya. Parang man tumatagal, nag-stick sa akin yung kwento? Buong kwento niya yung lahat. As in, kung paano... Feel mo ba siya dapat yung nanalo ng Oscars? Sana. Pero kasi Team Cold War ako. Sorry. Team Cold War? Hindi, syempre, okay yung Roma, di ba? Favorite, parang gets ko ba't ang lakas yun. Siya ng film mo. Ayun. Pinanood ko naman recently, dalawa, yun. Una-una, Captain Marvel. Yun. Okay naman. Okay lang. Kaya may nakikita akong meme na lumalabas na yung... Basta may labas ng article about Marvel na hindi Marvel and then may nag-comment doon. Basta, anyway. Yun.
kitang-kit kasi yung director nito, si Anna Boden tsaka si Ryan Fleck. Sila yung direct ng yung ano yun, Half Nelson, Sugar, mga inspirational, yung mga people going against adversity. Ganyan, klase. Mga indie dramas. Hindi ko naramdaman yung style nila dito. Mas nararamdaman mo yung Marvel House style. Alam mo yun? Di ba may parang ano may parang, ayan, pag Marvel movie, dapat ganito itsura niya. Saka may laging break ng comedy Yun, may previous tayo sa team, pero laging may ewan ko sumusobra, di ko pa napapanood Okay lang pero naman. Pero ganito na yung pattern din ng, ewan ko, writing or yung pakiramdam na, diba? Pero okay din naman for entertainment. Kung asa parang inspirational tool for little girls, okay naman siya. Papakita ko to sa anak ko. Parang, oy, anak, pwede ko maging superhero. Ganun. Pero, more than Wonder Woman. Pwede din. Kunyari wala nang Wonder Woman sa sold out na, ganun. May storya daw yung syempre, yung costume niya, may storya daw. Like, bakit ganun yung kulay? Pagkakagawa? Like, may part daw doon yung nakabuhok siya, ganyan. Oo. Nabasa ko kanina, parang bakit hindi siya sexified, ganun. Oo nga Tapos may reason din kung bakit parang, sabi ng iba kasi, mukhang bored daw si Brie Larson. Si Brie Larson. And I think kasi style talaga niya na, parang under, well, no spoiler tama ba? Ganun. Oo nga, spoiler, basta lang. Si Brie Larson sa pelikula, talaga yung peg nung kanyang character, talaga parang siyang emotionless warrior talaga na type. Although medyo siya, may pagka-sarcastic siya pagdating niya sa Earth. Mas nagkakaroon ng personality yung pelikula nung naka-Earth na siya eh. So, okay. So parang don't believe the trailers, ganun. Pero medyo ngumingiti-ngiti naman si Brie Larson dito. Meron naman siyang personality, pero yun nga, parang ikumpara mo sa mga performances niya na iba, kunyari sa Room, di ba? Iba yung performance niya doon. Kala ko The Room eh. The Room. Yeah. I did not hit her. Ibang-iba talaga, iba. Tapos yung isa ko naman pinanood yun, tinapos ko yung Leaving Neverland. Oh my God. Ano, kamusta? Kung filmmaking lang ang pag-uusapan natin, masyado siya mahaba. Is it a Netflix produce? HBO. HBO. Okay. Basically, talking heads lang siya, tas may mga aerial shots eh. Basically, yun lang eh. May isang scene na maganda yung pagka-juxtapose na basta may graphic sexual descriptions verse na ginujuxtapose sa yung mga pictures sila, bata sila. Wow. So, para nakikita mo, ini-imagine mo na, di ba? Yun, as a personal account yun nga, for me compelling siya. Pero nakikita ko yung side na, yun nga, parang meron siya talagang gustong na narrative na. Ito nga, nangyari nga ito. Kasi oh my God. Kung kontrahin mo naman sila na sabi mo, hindi naman siguro ito nangyari, ganyan. Parang ang sama ng feeling mo sa sarili mo. Kasi parang, doon justified siya na may ginawa talaga siya. Oh my God. Yun. Si Michael Jackson naman, di naman niya madedefend ang sarili niya. Patay na siya. Yeah. Nakasuhan na siya before ng mga ganitong kaso na hindi naman siya na-convict. On the other hand, either napakagaling talaga niya na predator, sobrang master siya na predator, or ano lang yun, parang siyang weirdo lang talaga na... Parang, di ba yung nagwala si R. Kelly? Parang... Pwede rin yun, I've watched that too. Sumegway lang yun. Docu rin, di ba guys? Yeah, Surviving R. Kelly. Yeah. Na, yun nga parang, I don't know, isa na yung malabas yung ganitong... well, matagal na kaya siya na-produce? Yun yung tanong. Maybe. Yung Leaving Neverland was like, 3 years? Yeah. Ganon? 2 years? In the making? Ayun, it's, I guess in the light... parang may nag-spoil. Basta may nagkwento sa akin, dati, ang winning moment ni Michael Jackson dun sa case niya is si Macaulay Culkin. Tapos, pero parang nadulas siya na justify dun dyan sa documentary
yung sinasabi nila, tinatawag nila yung ding-dong. Pangit, ding-dong. Basta yung pag may pupunta na stranger malapit sa kwarto ni Michael Jackson, biglang mag-alarm yung bell. Ding-dong, gaganon. May alarm system no? Tapos sabi, may alarm system. Sobrang hirap din tackle ng pedophilia. Ang hirap parang, di ba? Tapos, yun pati, parang feeling mo, paano na yung mga songs niya na nagustuhan ko, kinalakihan ko yun, pati yung... How would you judge the work from the artist? Diba? Like, kung sobrang halimaw talaga yung artist. Yeah. Example, Kevin Spacey, or, di ba, kahit dito may mga, di ba? How would you treat that in the community? Correct. But the artist din di ba? No. Di ba? So, it's a hard decision to make. Depende na siguro sa how you perceived it, di ba? Like Picasso. Si Picasso. Like, medyo gago si Picasso, di ba? Yeah. Yung pamilya niya. Tsaka yun, ako, for the longest, sana ma-invite natin sa podcast. Mag-seance tayo. Ganun. Pwede. 2.5 coming. Diba? Parang i-seance mo yung mga kakaloka. Sa mga... So yun guys, that ends our episode. Thank you Thank you, Yes, thank you, Jet. Sa ulitin. Sana, yeah. Sa ulitin. Kahit anong... Salamat sa pagpunta. Love advice, gano'n. Ano love advice? Bakit heartbroken ka ba? Ako? Hindi. Hindi na nakisabay, no? dati. Mga na kami, gurus. Ganun, gurus. Love gurus. Maging love advice podcast na tayo, sis. Wow! Joke lang. Sige. So, viewers, yan. We're gonna have a few more episodes siguro by next week, no? Ayun. So, thank you again, Jet. Thank you rin. Super thank you for your time. Dapat may din yung, masasabi mo sa mga fans ng Second Coming, gano'n? Joke lang. Parang paano sana pa manood po kayo ulit. yung Second Coming, wherever it's available. Nood po kayo. Balak niyo bang mag-micro cinemas? Ngayon nasa cinema 76. 76 siya ngayon. Yun, Cinema 76, guys. Ayan. Tama. It's an interesting watch. Yan. Okay. Stay till the credits. Thank you. Yan. So, yun. Thank you, guys. So, until next time, we will see you. Bye-bye.